Una po sa lahat, gusto ko po sanang bumati ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tiffany. Hindi ko tunay na pangalan. 24 years old pa lang. Isang estudyante sa kasalukuyan at isang may bahay. Kinasal ako sa aking asawa na si Rolly. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Isa po siyang OFW. Matanda ang mister ko sa akin ng 7 taon. Wala pa kaming anak pero maayos naman ang aming pagsasamang dalawa, lalo na't nung nandito pa siya sa Pilipinas kasama ko. 3 taon pa lang po buhat nang kami ay kinasal ng asawa ko. At heto nga at nag-iipon pa kami para makapagbukod na rin, kaya nakipagsapala rin ito sa ibang bansa. Noong una ay nag-aalangan siyang iwanan ako dahil siguro alam niyang marami pa ring umaaligid sa aking mga lalaki. Sa totoo lang, dalaga pa talaga akong tignan. Naroon pa rin ang makinis at maputing kutis at ang magandang korte ng katawan ko dahil nga sa wala pa akong anak. Isa pa ay college student pa ako, kaya lagi pa akong nag-aayos ng aking itsura. Napagpasyahan namin na tapusin ko na ang pag-aaral dahil 1 taon na lang ay gagraduate na rin ako. Sa kasalukuyan ay nakapisan pa kami sa bahay ng mga biyanan ko. Maayos naman po ang pagtanggap at trato sa akin ng pamilya niya. Halos itinuring talaga nila akong tunay na anak. Wala akong naririnig na kung anong masama na sinasabi nila patungkol sa akin kahit nakatalikod pa ako. Napakabuti nila sa akin at dama ko po ang pagmamahal nila bilang isang magulang. Kung may buhay man na tatawaging swerte, ako na siguro yun. Swerte sa asawa at maswerte sa biyanan. Ganun ko po isipin ang sarili ko. Pero sadya po talaga na ang swerte ay hindi pang matagalan. Nang minsan ay hindi ko naisip na magagawa kong maglihim sa aking asawa dahil lamang sa pangungulila ko sa kanya. Nangyari ito nang may maganap na birthday party sa bahay ng aking mga biyanan. Birthday ng tatay ni Mister. Maraming tao at sa kagaya kong mahiyain at may introvert personality ay hirap akong makisama ng matagal. Pero hindi talaga yon ang dahilan kung bakit ayaw kong bumaba ng kwarto ng oras na yun. Yun ay dahil naroon ang kumpare ng aking biyanang lalaki na si Mang Leonard. 56 anyos, isang mayamang matanda, byudo na at may anak din po na may mga sarili-sarili ng pamilya. Nagiinuman sila ng oras na yon kasama pa ang iba pang kaedad nila. Medyo naiilang at naiinis lang po ako kasi sa kanya. Naalala ko kasi, sa tuwing nadadatnan ko silang nagiinuman, pag uwi ko galing sa school, ay parang nakakabastos to kung makatingin sa akin. Lalo na't medyo maiksi ang palda na suot kong uniforme. Doon pa lang alam ko na type na ako ni Mang Leonard. Pero alam kong mali yun. Kaya iniisnab ko lang siya at niningitaan na lamang ng matipid. Minsan na rin siyang nag-text sa akin. Hindi ko nga rin alam kung paano niya ba nakuha ang cellphone number ko. Iha, si Mang Leonard to, kumusta ka? Nagulat ako ng mga oras na yon. Hindi sana ako magre-reply, pero ayoko lang na may masabi siya sa akin. Okay naman hulo, ano po bang sa atin? Huwag naman lo ang itawag mo sa akin, Iha. Nagmumukha naman akong sobrang tanda niyan. Ganun ho ba? Pasensya na po. Okay lang, Iha. Sabihin ko lang sana, baka gusto mo kumain tayo sa labas minsan. Sabi nito sa akin sa text. Medyo nahulaan ko na ang motibo niya, pero binaliwala ko na lang at hindi na nag-reply pa. Wala namang makakaalam, Iha. Sayang naman yung ganda at sexy mo kung nandyan ka na lang palagi sa bahay. Kung sakaling magbagong isip mo, text mo lang ako ah. Huling mensahe niya sa akin na hindi ko ulit nireplyan.
Gusto ko man sanang magsumbong sa tatay ng asawa ko na barkada niya rin, kaso natatakot naman ako. Baka isipin nila ay gumagawa lang ako ng kwento, lalo na't sobrang malapit na magkaibigan at magkumpare sila ng matanda. Simula noon, hindi ko na lang ulit pinansin ang pangungulit sa akin ni Mang Leonard sa text. Kaya nung araw ng birthday party, hindi ako lumabas. Nagkulong lang ako sa loob ng kwarto naming mag-asawa para maiwasan ang matandang kumpare ni tatay. Pero hindi pa rin po tumigil kakatek sa akin to ng araw na yun, kahit hindi ko naman siya nire-replyan. Akala ko nga maiiwasan ko si Mang Leonard. Pero nung dumating ang hating gabi at bigla na lang ako nagutom, bumaba ako ng sala sa pag-aakalang wala ng tao roon dahil sobrang tahimik na. Wala na ring nagiinuman nang tignan ko sa labas. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang paglapit ni Mang Leonard sa aking likuran. Amoy ko ang espiritu ng alak sa kanyang bibig. Hindi na lang ako umimik. Habang nagsasandok ako ng pagkain, ay nagulat na lang ako nang yakapin niya ako sa bewang. Gusto ko sanang sumigaw, kaso baka maiskandalo kami. Nang mga oras na yon, hindi ko alam ang sasabihin o gagawin. Sinubukan kong alisin ang pagkakayakap niya, pero hindi ko naman nagawa. Hanggang sa namalayan ko na lang ang pag-angat ng manipis na duster ko. Inaamin ko naman, nawala ako sa katinuan ng mga oras na yon. Hindi ko alam pero ganun na lang ang naging reaksyon ko sa pangahas o mapangahas na matanda. Imbis na umiwas ay wala akong ginawa. Siguro dahil mahigit 1 taon na akong nangungulila sa asawa ko. Kaya magkakahalong kaba at sabik ang bumalot sa akin na siyang naging dahilan ng aking pagsuko. At dahil po sa hindi ko pagtutol, ay nasumpungan ko na lamang ang aking sarili sa kama kasamang isang matanda na sobrang layo ang edad sa akin. Aaminin ko po, hinayaan ko siyang magsilbing asawa ko ng gabing yun. Hinayaan ko siyang pagsawaan ako hanggat kaya niya. Alam ko hong mali at hindi katanggap-tanggap pero nadala na rin talaga ako at aaminin kong nahigitan ng matanda ang aking mister. Pagkatapos ng namagitan sa amin noon, mabilis akong nagbihis at umalis ng kwarto sa loob ng guest room, sa takot po na baka may makakita sa aming dalawa. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero mali ako. Dahil tila parang hinahanap-hanap ko na ang presensya ni Mang Leonard simula noon. Ilang linggo akong tahimik sa bahay at pilit kinakalimutan ang lahat. Simula noon, hindi ko pinansin ang mga text message ni Mang Leonard sa akin dahil natatakot ako na baka maulit pa ang nangyari. Kaso nga lang, nang minsang nagkaroon na naman ng okasyon sa bahay at nalaman kong pupunta ito, para kong biglang sinilaban ng mga oras na yon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nasa loob pa ako ng kwarto nang mag-text siya at pinabababa pa niya ako. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan ko pang magpaganda at mag-ayos ng mga oras na yon. Matapos ko na mag-ayos, ay bumaba na ako, bagay na napansin ng aking binang babae. Binati niya pa nga ako at pinuri ang aking magandang suot. Nagpasalamat lang ako sa kanya. Pagdating ko sa sala, hindi nakaligtas sa akin ang pasimpleng pagnakaw ng tingin ng matanda. Bagay na hindi ko napansing, ikinangiti ko na pala sa kanya. Lumipas ang 5 oras at magdadapit hapon na nang utusan akong bumili sa bayan. Nagpresenta si Mang Leonard na samahan ako, gayong may dala siyang sasakyan. Wala naman sa magulang ng mister ko ang mali siya na iniisip ng iba kaya pumayag na sila. Pero alam ko na may masama siyang balak sa akin at tama kayo. Habang nasa loob kami ng sasakyan nito na Toyota Vios, ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lalo't nakabistida lang ako noon. Parang pati nga ako ay inaasahan din ang mangyayari. Malayo-layo ang bayan sa lugar namin, kaya natagalan talaga kami.
Nang makontento siya sa akin ay kinausap pa nga niya ako. Iha, pasensya na kung umabot ulit tayo sa ganito, sabi nito. Nagkibit balikat na lamang ako at hindi ko na siya pinansin pa. Aaminin ko, talagang napasaya at nabago ng matanda ang buhay ko bilang misis o bilang misis ng isang OFW. Lalo na sa kagaya ko, nauhaw na sa kalinga ng asawa. Nakabalik kami ng bahay na parang wala lang nangyari at bumanhik na ako agad sa taas ng kwarto naming mag-asawa. Natulog ako at para kasi akong nakonsensya na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Nagising ako ng hating gabi. Bumaba ako para kumain at agad na pumalik rin sa kwarto. Maingay pa rin kasi sa baba at hindi ako sanay. Sinubukan kong matulog ulit pero hindi na ako dinadalaw ng antok. Hindi rin ako mapakali, lalo na nang may kumatok sa kwarto ko. Sa pag-aakala kong biyanan ko ang kumakatok, pinagbuksan ko ito kaagad. Nagulat na lang ako nang bumungad sa akin si Mang Leonard at tinakpan agad ang bibig ko. Hindi na ako nakasigaw nang ihiga niya ako sa may kama. Kuhang-kuha ng matanda ang tinatawag nilang kiliti ko, kaya agad akong nagparaya ulit. Gustong manatili ni Mang Leonard sa kwarto namin ang asawa ko hanggang madaling araw. Pero dahil sa takot ay pinaalis ko na siya at baka may makahuli pa sa amin. Pero bago siya umalis ng kwarto ko, sinabihan niya ako na magkita kami sa labas at ite-text niya raw po sa akin kung saang lugar. Hindi ko na lang pinansin pa ang sinabi ng matanda. Dumating ang araw nang sinasabi nito sa akin. Umaga iyon at katatapos ko lang mag-almusal, kasama ang magulang ng mister ko. Nang mabasa ko ang text niya, hindi po agad ako nagpaalam sa kanila na aalis ako. Nag-isip kasi ako na huwag nang tumuloy at dagdagan pa ang nagawang kasalanan ko sa aking asawa. Kaso, talagang susubukin tayo ng temptasyon at kahinaan. Sa huli, nasumpungan ko na lang ang sarili ko na papunta na sa lugar na sinabi ng matanda. Napunta ako sa isang malamig na kwarto at muling sinuko ang dapat ay sa mister ko lang. Sa matandang akala ko ay mahina na ang tuhod, pero higit pa pala sa asawa ko. Sinabihan niya ako ng sandaling yon na hindi siya makabuelo sa bahay ng kumpare niya. Kaya kung namimiss ko raw siya, magkita na lang kami sa labas. Umuwi ako ng bahay noon na halo-halo ang emosyon. Ewan ko ba, kapag kasama ko siya ay tila nakakalimot ako na may asawa na ho akong tao. At kapag malayo sa akin, ay doon naman ako mas nagigilty. Gusto ko na sanang putulin ang namamagitan sa amin. Yun nga lang, dumating sa puntong hinahanap ko na talaga ang mga haplos niya. At sa tingin ko, mahal ko na rin siya. Kaya nang minsan nagpaalam ako sa magulang ng asawa ko na aalis ako at uuwi sa probinsya sa mga magulang ko, ay pinayagan naman nila ako. Pero ang totoo po, ay nag-aya si Mang Leonard na magpunta kami ng El Nido, Palawan. Ewan ko ba kung bakit ako pumayag na sumama rito. 1 linggo kaming nagpakasasa. Kung ang iba ay lulong sa pinagbabawal na gamot, ako naman po ay lulong at uhaw sa bawal na relasyon. 1 linggong puro saya sana, kaso nagkaroon ng problema. Ang problema ko nga lang po ay bigla na lang inatake ang matanda at hindi ko alam ang aking gagawin. Dinala ko siya agad sa ospital at doon ko po napag-alaman na may ininom ang matanda na gamot para tumagal siya sa kama. Ang kaso nga lang po ay nakasama sa kanyang kalusugan. Namuntik na nitong ikinamatay. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung itatawag ko ba sa veron kong kumpare niya ang nangyari. Pero kapag ginawa ko naman yun, alam kong magtataka sila kung bakit kami magkasamang dalawa. Hindi ko rin naman matawagan ang mga kamag-anak nito. At maging ang mga yun ay magtataka rin. Naguguluhan ako sa nangyayari sa akin. Halos mag-4 na araw na po kami ngayon sa ospital ng matanda. Gusto ko na pong bumalik sa bahay at iwan na lang sana siya,
Kaso hindi rin naman kaya ng aking konsensya. Ano po bang dapat kong gawin? Sana po ay mabigyan niyo ako ng magandang payo at huwag niyo po sana akong agad husgahan dahil tao lang rin naman ako na natutokso lang. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na naghihintay at umaasa, Tiffany.